Hello lovely people all over the world in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. To my avid followers right here in the Philippines, kumusta kayong lahat? At lalo na dyan sa ating mga overseas Filipino workers right there in Abu Dhabi, also in Bahrain, Malaysia, Indonesia, also in Dubai, and in Riyadh, Saudi, in Doha, Qatar, Korea, also in Taiwan, in Canada, and California. Thank you so much for keeping company with me, guys. And before anything else, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. At sa mga bago pa lamang bumisita sa aking channel, you are welcome here. Please subscribe, share, and like our videos. At sa February 14, that's Valentine's Day, we will have our second raffle draw. Our prize will be a metal detector. All you have to do is subscribe that channel, the MT Suarez TV, and that is our metal detector. That will be the prize. And don't forget also, don't skip every ads that will appear on your screens. Katulad nito, ay huwag niyong i-skip kaagad yan. Tapusin niyo kung pwede para meron tayong revenue or meron tayong gagamitin na budget sa pambili ng metal detector. That will be every 3 months. We will have a raffle draw in our channel at ang ating pa-premyo ay metal detector na magagamit nyo na katulong sa paghanap ng Yamashita treasure. Maraming salamat. Alright, sa ating tatalakayan ngayon ay itong tungkol sa sign or treasure marker na isang letter C, dot at heart sign sa bato. Ito'y padala ng ating katiyats. Alright, so bago tayo mag-umpisa guys sa ating analysis on this treasure marker na parang letter C, ay mag-lesson 101 muna tayo. Okay, ano nga ba ang letter C na yan? Ang letter C, mostly yung mga nakuha na letter C, itong nasa libro ko, ito yung mga nangakuha na letter C ng isang Amerikano na treasure hunter noong 2000, year 2000. Dito sa Mindanao. Okay, ang letter C, ang meaning niyan ay treasure enclosed in the rock. Nasa loob ng bato. Pag mga letter C, kung hindi sa gitna, nasa gilid. Minsan nasa ibabaw, minsan medyo nasa pinakailalim ng bato. Ang karamihan na bato, itong dito, ang binubutasan nila na bato ay mga malambot na bato tulad ng coral rock, limestones rock, yung ganyan na mga bato. Yung kayang butasin. Medyo malambot na mga bato guys. Coral stones, ganyan. Kaya minsan, o karamihan sa mga tabing dagat, sa baybayin, yung malalaking coral stones na mayroon ng mga talaba. Pagkakaiba ang itsura niyan, tulad ng ang itsura ng coral stone ay parang lamesa. Ayan, mayroon nang nakuha dyan. Mayroong nakuha na ganyan na treasure enclosed in the rock na parang lamesa na coral stone ang forma. Nilulumot na, ngunit sa loob pala noon ay may nakapalaman. Na hindi naman karamihan, kundi mga 2 bareta lang o isang ammunition box. So ito yan guys, pag letter C. Pag C na may dot, yan ay treasure under. Treasure enclosed in the rock pero under the sign of letter C. Tingnan natin ang ibang letter C sign. Ito, pag ganito nakatagilid ang C, sa baba pa rin. Minsan pag yung zero na walang dot, minsan ang meaning niyan ay still treasure enclosed in that rock. Letter C na parang may guhit sa gitna, ganun din, treasure enclosed in the rock. Ito, ganyan, yung halos letter E na siya tingnan, naka-eskinado na, ngunit may tuldok pa rin. Yan ay still treasure enclosed in the rock. Yung parang letter C lang nagaganyan, still treasure enclosed in the rock. Lalo na pag may butas siya dito na ginawa ng barena. Minsan naman ang itong sign ng box na may dot sa gitna, minsan ang treasure is in the side of the rock.
Meron akong na-encounter nito guys. Maliit lang talaga siya, hindi ka makapaniwala. Yung nilagay dito na treasure ay napakaliit. Parang 1/4 lang sa bareta ang laki. Tapos tinakipan ng manipis lang na parang semento. Tapos yung square na hollow rock dito ay napakaliit lang. Yung kakasya lang yung 4 na daliri ng tao. Kaya hindi ka makapaniwala na may itatago pala na treasure na maliit. Kaya minsan ang treasure hunting ay parang ano talaga yan. Mayroong mga amazing na mga pangyayari na hindi ka panipaniwala. Kasi akala natin ang treasure ay bare-bareta or kahon-kahon. Yun pala pag treasure enclosed in the rock ay minsan na mayroong 1/4 bar lang ang liit. Naku. Yan ang experience ko guys. Yung maliit lang na square na butas. Okay. Ngayon, tingnan natin ang itong sign na pinadala ng ating ka-TH ay naiiba siya pero still letter C. Ngunit may arrow at nakaturo sa gitna at ang kanyang dot or kanyang item or treasure ay nasa labas. Alright, so ano ba ang palagay nyo guys? Ang treasure ba ay nasa labas ng bato? Or ang treasure ba ay nasa gitna ng bato dahil mayroong arrow sa gitna? Or ang treasure ba ay nasa baba mismo ng bato kasi mayroong heart? Naku, ito ay magulo ito na sign. Kaya isa-isahin natin yan. There are 3 possibilities. Mayroong 3 posibilidad dyan. Unahin muna natin ang tungkol sa heart. Okay. So heart muna tayo. Ang heart, of course, ay pointer sa direksyon ng treasure. Example, ang heart ay nakatagilid. Kung nakatagilid yan, meaning to say, papunta siya sa banda rito. At kung eksaktong naka-point downward na ganyan, so dito talaga vertically pababa ang treasure. Kaya lang may ibang meaning ang heart. Ang meaning ng heart ay parang X din yan. That is confirmation na mayroong treasure. At ang treasure lang pag mayroong heart ay hindi nalalayo pa sa heart. Pag mayroong heart sign, meaning ang treasure ay malapit lang dyan at hindi nalalayo pa. Hindi tulad sa X, saka yung Z, saka yung 5, ang treasure ay medyo malayo. Pero dito sa heart, ang treasure ay nasa harapan mo na. Ang meaning niyan, you are facing, nakaharap ka na sa treasure pag ganyan na heart sign na nakaharap. Ngayon, para mawala ang duda natin sa heart, i-decode natin ang heart. Unahin natin ito. So, meron siyang isang dot. So 5 meters yan. Gawin na natin na 1 to 5 meters para hindi talaga tayo magmintis. Kasi pag enclosed treasure in the rock, pag letter C sign, talagang malapit lang dyan. Hindi nalalayo pa, kaya nag-reduce tayo ng 1 meter to 5 ang pinakamalayo. Dito sa harapan, so bilang tayo ng 1 meter. So kung example ito yung 1 meter sa harapan ng bato, hukay tayo. Ng 2 meters lang ang lalim. Test dig yan. At kung walang makita sa 2 meters, sa 1 meter distance na yan, ito yung 1 meter muna. So patuloy tayo sa pangalawang hukay, which is 5 meters. At still 2 meters pa rin ang lalim. Ngayon, kasi palaging wala talaga tayong nakikita, sabihin natin hindi natin nakita dyan sa heart. Ngayon ay mag-iba tayo ng ating analysis. Ang analyze natin ay itong arrow na. Okay? So saan ba nakapoint ang arrow na yan? Ang arrow na yan ay nakapoint dyan mismo sa bato. Kasi ang letter C na ganyan, yan ay itong bato mismo. Ayan, kung nakita nyo, ang itsura ng bato ay nakaganyan. Kaya ang letter C, yan ay simbolo ng bato.
at yung arrow ay nakaturo sa bato. Meaning to say, nasa bato ang treasure. Kaya lang, merong dot dito. Meron siyang dot. Ano bang ibig sabihin ng dot kung treasure enclosed in the rock? So meaning to say, pag ito yung C, tapos may dot siya rito, meaning to say ang treasure ay nasa banda rito ng bato. Kaya ang spot na ito guys ay pukpukin nyo yan. Pukpukin nyo yan ng martilyo. Pag tumutunog yan na parang hollow ang sound, hollow rock, may posibilidad na treasure enclosed in this rock sa portion na ito. Sa left side or sa northeast. Kasi kung atin yan lagyan ng direction, so ito yung north, west. So northwest siya, which is mga around 70 degrees kung papunta tayo diyan. O kahit sa kalahati na lang, 45 degrees. Itong bakbakin natin parte dito guys. Pag tumutunog yan, ay bakbakin nyo yan. Butasin nyo yan. Yan ay hollow rock. Treasure enclosed in that hollow rock. Yan ang pangalawa natin na decoding guys. Ang ganyan na sign. Kasi ang letter C talaga naman ay treasure enclosed in the rock. Kaya pagbigyan na natin ang kanyang definition na treasure enclosed in the rock. O enclosed na nga. So dito banda. Sa bandang kaliwa. Medyo itaas. Dito guys. Example ito yung bato. Dito ang butasin nyo. Pukpukin nyo yan. Kung tutunog yan, malaking posibilidad na treasure is in that rock. Dito na portion. So ito yung pangalawang option natin sa paghanap dyan. Ito yung una. Yung heart. And then pangalawa is ito, hollow rock. Gagamit lang ng martilyo or maso at malalaman nyo na kung may tunog ang bato. Na tunog hollow. Ano nga ba ang tunog ng hollow? I-try nyo pagpukpuk yung septic tank nyo guys. Ganyan ang hollow rock. Medyo mahaba ang duration ng sound. Yung sound waves. Medyo mahaba siya kumpara sa solid na bato. Ang solid na bato pag pinukpok mo yan, millisecond ang tunog. Pero yung hollow ay parang dudublihin niya yung solid rock sa tagal ng tunog niya. Duration ang tawag niyan sa music. Okay, so punta na tayo guys sa pinaka interesting na pag-analyze ng treasure. Kuha muna tayo ng ibang picture. Lagay na lang natin TV top view. Ito ay top view ng bato na may letter C. At ang i-decode natin dyan ay itong C na may dot at may arrow. So ngayon guys, ano sa tingin nyo? Sa tingin ko ay there are two possibilities ng direksyon ng paghanap. Ang unang possibility dyan of course ay kunin natin ito, ang gitna ng letter C kasi tinuturo siya ng arrow. At ano ba ang sukat ng arrow guys? Karamihan ng arrow ay 10 meters, 7 to 10 meters. 7 to 10. Yung nakita ko na arrow sa kuweba, ang distansya niya ay hindi umabot ng 10. Parang nasa 8 lang siya. 8 or 9 meters. Kaya 7 to 10. Hindi eksaktong 10. Pero pinakamalayo na sa arrow na ganyan ay 10 meters. At ito yung item niya. Yung sinasabi niya na gold item. Kaya meaning literally ang direksyon ay papunta dito sa, kung nasa top view tayo guys, lagyan natin ng bearing. So ito yung north at south. So west ito. So meaning to say, kung kunin natin ang gitna ng letter C,
Ang direksyon ay papunta sa northwest. Kasi nandito yung item, titirahin natin yan. Ganyan. So papunta dito tayo guys. Sa northwest. Ilang degrees ba yan? Mga nasa 15 degrees lang yata yan. Or 20. Kung atin tingnan ang degrees niyan, yan ay 15 lang or 20. Ngayon, ilang meters ba guys ang distansya papunta dito? Okay, so alam nyo na ang isang dot ay 5 meters sa Korean distance. Ngunit kung Japanese, ang dot ay equals to 10. Kaya dalawa ang value na distance ng dot. Sometimes it is 5 at sometimes ito'y 10. Kaya pasok ang 10 dito. Yung 5 lang ang hindi pumasok sa distance ng arrow. Kung arrow ang tingnan natin sa measurement ng distance, ay pumasok yung 10. Kaya umpisa tayo guys, punta sa northwest at umpisa tayo sa 5. Kasi yung 5, yun ang indication ng distance ng dot na ito. Itong dot dito, that is 5. So papunta siya ng northwest. So hukay tayo dito sa 5 meters. Hukay tayo dyan guys, ng isang hukay. Tapos diretso na tayo sa 10, sa pangalawang hukay. At kung wala sa 10 meters, anong gawin natin? Backpedal tayo sa 7, dito tayo sa gitna. At kung wala din dyan guys, anong gawin natin? Backpedal ulit tayo sa 1. 1 meters na tayo, or 1 meter. Kasi di ba sinabi ko kanina, pag treasure enclosed in the rock, hindi na yan lalayo. Lalo na pag may heart, ay hindi na yan lalayo. Kasi ang heart, you're looking at the treasure, kaya merong heart. Yun ang parang item yung heart. Yung heart naman na nakabaliktad or nakatagilid, yan ay malayo na treasure. Yan ay mag-travel ka pa ng mga 100 to 200 meters. Karamihan pag nakatagilid na heart ay nasa bundok. Or yung heart na nakaharap sa itaas sa langit, yan ay papuntang bundok ang treasure. Okay, so ilang hukay ba ang ginawa natin guys? 3 lang. Una ang 1 meter, pangalawa ang 5 meters, pangatlo ang 10 meters. Ngunit kung nag-mid-test tayo sa lahat ng tatlo ay meron tayong option sa 7 meters. Hukayin din natin dito. Pero magandang gawin ay hukay na lang ng parang kanal na nakaganyan. Para kompleto, rikado, matagpuan natin ang treasure na nakabaon dyan. Kasi nakuha na natin yung alignment na papunta siya dyan sa northwest. Okay, so ang gawin ay maghukay na lang ng parang kanal na ganyan pahaba, paoblong. Ngayon, dahil sa ang Hapon ay mahilig talaga yan sa baliktaran, kahit yung libro nila kung magbasa ka ay doon ka sa likod mag-umpisa. At kahit yung kalsada nila ang keep right ay keep left. At kahit yung kanilang sasakyan, ang right drive ay nagiging left drive. Lahat ay baliktad sa Japanese. Ang pagsulat nila. Nag-umpisa sila sa ibabaw. Minsan nag-umpisa sila sa kanan papuntang kaliwa. Tayo ay kaliwa papuntang kanan kung magsulat. Ang Hapon ay baliktad. Kaya sa tingin ko, ang pangalawang option dito sa pag-decode nitong C, tapos may arrow, tapos may dot. Sa tingin ko, kasi alam nila na marunong tayo mag-decode na pa ganyan ang direksyon, sa tingin ko ay gumawa sila ng opposite. Kung alam nyo lang guys na yung mga Japanese map ay mirror image lang yan. Mirror meaning mirror, yung ano bang tawag dyan, mirror na yan, yung espejo sa Spanish.
Ang mirror or glass, ang glass iba naman yan, that is transparent. Ang mirror ay, yan ay nagmi-mirror ng image. Tulad ng ambulansya guys, ambulance, pag ilagay yan sa mirror image, mababasa mo na ambulansya yan. Pero pag titingnan mo sa mata, ang letra ng ambulansya ay baliktad. Kaya ganito ang nangyari niyan. Okay, so kanina guys ay papunta tayo dito sa pag-decode. At ang distance natin ay nag-start tayo sa 1, 5, and then 10 meters. At paublong ang ating hukay para talagang matagpuan. Alright? So ngayon ay pabaliktad na naman tayo. Instead na northwest, ganyan natin yan. Ulitin natin. Gawa tayo ng parang compass, ganyan direksyon. Okay, so gawa tayo ng cardinal direction. Parang compass yan. Kanina ay northwest. Northwest tayo. West pala ito. Northwest tayo. Ngayon ay papunta naman tayo sa kung saan nagtuturo ang arrow. Papunta tayo sa northeast. So dito tayo sa northeast. Ito guys. Sundin natin ang arrow. Papunta tayo doon, pero ilang meters bang distance? Ilang meters nga ba guys? Yun pa rin ang babasihan natin ng distansya, itong dot dito. Kahit nandyan yan, kung gawin natin na mirror image yan, ay papunta yan dito. Kaya sabi ko na, yung mga mapa ng Japanese, yan ay mirror. Imbis na nasa kanan ang treasure, ibaliktarin mo yan, ang treasure ay nasa kaliwa na parte ng lugar ng treasure site. Maraming nakaalam yan, kaya lang ang tinitingnan talaga nila yung mapa. Kaya marami rin ang nagmintis at hindi nakakuha kasi hindi naniwala sa mirror image. Ngayon dahil ito ay mirror image, nandito na yung dot. Ilipat natin yung tuldok. Kulayan natin ng itim. So ito na yung tuldok na tinuturo ng heart. I make that ng arrow na ito. So ang gawin natin ay atin i-align ang arrow at saka dot. Ayan, align na yan. Tapos diretso tayo doon ng unang gawin ay 1 meter. And then 5 meters. At kung wala sa 5 meters ay 10 meters. Pero kung ako ang maghukay niyan guys, unahin ko muna ang 5 meters distance. Kasi ito ang equivalent distance ng dot. So unahin nyo ang 5 meters, ito yung first na hukay. Ganon din dito sa kabila, unahin ito yung 5. At pag wala, abante kayo sa 10 or atras kayo sa 1 meter dito. Alright guys, so klarong-klaro na, di ba? Klarong-klaro na ang ating analysis sa treasure sign na ganyan, na may arrow at may dot dito sa ibabaw. Yung una na analysis natin, dahil sa letter C, pinagbigyan natin na there is a treasure enclosed in the rock. So dito yan na banda guys. Yung martilyohin nyo ay dito na side. Pag nagtunog yan na parang hollow sa loob, meaning merong nakasalansan or merong nakalagay dyan sa loob na maybe 1 bar of gold or isang ammunition box ng jewelries. Pag treasure enclosed in the rock, hindi yan barita-barita, hindi maraming barita. Pwedeng 2 barita or maliit na ammunition box na mayroong laman ng mga jewelries.
Ngunit hindi malaki ang halaga. Pero of course, pwede ka nang bumili ng bahay at bagong kotse. Alright guys, si Surigao-san ay magpaalam na. Sana ay nagustuhan nyo ang aking presentasyon ngayon. I'll see you on my next video. At yung iba pala nga nagpadala sa akin ng mga picture, ay tinitingnan ko pa ang legitimacy kung ito ba talaga ay handmade na mga signs or gawa lang sa nature. Kaya kailangan talaga guys na marunong tayong tumingin ng mga signs na gawa sa kamay ng tao. Okay, so ako'y magpaalam na. Don't stop chasing for your dreams guys, your golden dreams. The Yamashita Treasure. You didn't know that you were my favorite entertainer. I want you in love and fuck with you. Don't you take me for the fool and this scam me on the rules. You were my favorite entertainer. I want you in love with fake it too. Don't you take me for the fool. I'ma show you a thing or two. Never see you coming, I will tie you down. When you need me the most, I will tell you. When you need me the most, I will tie you down. Never see you coming, I will tell